Ang ikalawang kabanata ng El Filibusterismo, sa ilalim ng kubyerta. Sa ilalim ng kubyerta ay iba ang nangyayari. Nangakaupo sa mga bangkong yari sa tabla, katabi ng mga maleta, tampipi at mga bakol, malapit sa mainit na makina, at may hanging pinaghalong amoy ng tao at mabawang langis ang karamihan sa mga manlalakbay. May mga tahimik na nagmamasid sa iba-ibang tanawin. Sa magkabilang pampang, may nagsisipagsugal o nagsisipag-usap sa gitna ng pagbagsak ng mga pala, ugong ng makina, bulwak ng nadaraan ng tubig at walang tigil na huni ng bapor. Sa isang sulok ay nangagkahigang patayaya na parang mga patay ang mga inchik na mga ngalakal. Ang ilang kabataan, karamihan ay mga nagsisipag-aral ayon sa maayos nilang pananamit na pinutian ay pabalik-balik sa daong at masayang nagpapalukso-lukso sa mga baul at tampipi. Naroroong magtalo sa galaw ng makina. Naroong paligiran ang mga batang kolehiyala at ang mga maghihitso na may mapupulang labi. Naroong magbulungan ng mga nakakatawa at nangagkatakip sa mukha ng kanilang mga pamaypay. Sa may daong ng barko ay may dalawang mag-aaral na sa halip na harapin ang pagmamakisig ay nakikipagtalo sa isang matandang lalaking malakas patwid ang tindig. Ang dalawang ito ay kilala at iginagalang ayon sa paggalang ng kanilang kasamahang manlalakbay. Ang nakatatanda sa dalawa ay nakasuot ng itim na itim. Siya'y si Basilio, isang mag-aaral ng medisina, tanyag na tanyag sa kahusayan sa panggagamot. Ang isa na may mataas at mataba, bagaman malaki ang pagkabata kaysa sa una, ay si Isagani. Isa siyang makata na hinahangaan ng marami at nakatapos sa Ateneo. Si Kapitan Basilio ang matandang kausap nila. Mabuti po ang kalagayan ni Kapitan Tiago, ang sabi ng mag-aaral na si Basilio. Ayaw po niyang magpagamot kahit kanino. Si Padre Irene po ang kaibigan at tagapayo ni Kapitan Tiago. Pinapupunta ako sa San Diego upang tingnan daw ang kanyang buhay. Pero ang totoo ay para lamang siya'y mapag-isa at magkaroon ng laya sa paghitid ng apyan. Ang apyan ay isang salot ng bagong panahon, ang sagot ng kapitan. Kilala rin ng matatanda, ang apyan dapat datapwat walang nagpakalabis ng paghitid niya noong una. Ito ay gamot lamang noon. Ang mga inchik lamang ang may bisyo nito. Kung pinag-aralan lamang ni Kapitan Tiago si Ciceron. Magbalik tayo sa pinag-uusapang Akademya ng Wikang Kastila, ang wika ng Kapitan Basilio. Tinitiyak kong hindi ito maisa sa katuparan. Maisa sa katuparan po ang tugon ni Isagani. Hinihintay na lamang namin ang pahintulot, kung hindi ngayon ay bukas. Si Padre Irene ay hinandugan na namin ng 2 kabayong kastanyo. Siya ang nangako sa amin na makikipagkita sa general. Sasalungitin yan ni Padre Sibila. Bayaan ninyong salungatin. Kaya nga naririto iyan sa bapor ay para makipagkita sa general na nasa Los Baños, ang wika ni Basilio, at pasuntok na pinagtama ang 2 kamay. Makakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po. Aambag ng sikapat ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo, mayroon na rin po ang kalahati Pilipino at ang kalahati ay Kastila. At ang paaralan, ang mayamang si Makaraig ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay. Napaniwala at napatango ng pagsang-ayon si Kapitan Basilio na ihanda ng lahat ng mga kabataan ang kailangan. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan.
Ngayong hindi naman pag-aaralan ang Latin, pag-aralan naman ang wikang Kastila. Diyan, makikilala, tukayo, na tayo'y lumalakad ng paurong. Nang panahon namin nag-aaral kami ng Latin sapagkat ang mga aklat ay nasusulat sa Latin. Ngayon, nag-aaral kayo ng kaunting Latin. Wala naman kayong mga aklat na Latin. Samantalang ang inyong mga aklat ay Kastila, hindi naman itinuturo ang Kastila. Ang mga tao sa una, ang puna ni Isagani, ay nagkakaroon ng sagabal sa lahat ng balakin. Kapag nagmungkay ka ng isang bagay, iniisip ka agad ay balakid. Sa halip ng kabutihan, ibig nila'y makuha lahat na makinis at mabilog na parang isang bola ng bilyar. Ang buod ng ikalawang kabanata ng El Filibusterismo sa ilalim ng kubyerta. Ang kubyerta ay may dalawang bahagi, ang ibabaw at ang ilalim, na maihalin tulad sa buhay ng tao na may mayaman o mataas at mahirap o mababa. Sa ilalim ay may mga nagsusugal at mga ngalakal. Nandito si Simon. Nandito rin ang ilang mag-aaral na si Isagani at Basilio na kausap ang kapitan. Napag-usapan din ang tungkol sa pagpapatayo ng akademya sa wikang Kastila. Inanyayahan ni Simon na uminom ng serbesa ang dalawa, ngunit sa bandang huli ay nauwi ito sa pagtatalo. Ipinatawag naman ng isang utusan ni Padre Florentino si Isagani. Samantala, habang nagmumuni-muni si Padre Florentino, ay naalala niya ang mga araw ng kanyang pagpapari pati na ang dati nitong minamahal. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang dito na lamang ang talakayan sa ikalawang kabanata ng El Filibusterismo. Magkita muli tayo sa bagong kabanata sa susunod na aralin. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.